lalaking to. Heto na, nagsalita na. Karen Davila, dapat mas bata na lang binigay. Ito ang pasabog. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Bards News Update TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ako, alam nyo, parang minamalit po noon ng isang broadcast journalist din. At ito yung sa katauhan ni Karen Davila. Ito po si Senator Rodante Marcoleta. Dahil sa sinasabi... Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin at bibigyan ng reaction ngayon si Sir. Ayan, syempre, wala kasi yung pangalan niya, hindi nakalagay dito. Paki-comment naman mga katunay kung ano yung pangalan ni Sir para syempre mabigyan natin ng credits. Syempre, nire-reaction na natin ito eh. Ayan, makisuyo lang mga katunay. Baka alam nyo kung ano ang channel ni Sir, tapos kung sino siya para maano natin, ma-credits naman natin dito. Siyempre, supportahan nyo si Sir sa kanyang channel at don't forget to subscribe. Ayan, no? Alam ko, mga katunay, kilala nyo to eh. Kaya paki-comment naman po kung sakasakali lang. Ayan, siyempre, supportahan natin si Sir para maging updated tayo sa mga vlogs na inilalabas, no? Pagpatuloy natin. Sabi, nako, bagito yan eh. At kanyang tinatanong, bakit nakakuha ng isa po sa pinakamakapangyarihan na komite? Aba. Diyan po sa Senado. Aba. O yun ho, mga kabayan, sabi niya. So, parang ang nangyayari, kuno question ni Karen Davila, yung pagkakaluklok ba ni Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Yun ba yun? Kini-question niya ba ang kapasidad ng isang Senator Marcoleta? At kasi na-interview niya ho, ito pong si Senator o Senate President Chis Escudero. Bago lang yan eh. Bakit yung Senate Blue Ribbon Committee napunta dito kay Senator Marcoleta? At agad namang nagdepensa rin ito pong si SP Chis Escudero. Kasi sabi niya, bagong senador pero bagitong senador pero naku, napakatagal niya na kongresista. Pero dapat ho malaman ho ni Karen Davila na meron pong ginagawang botohan o eleksyon diyan po sa Senado. Ito at syempre alam naman natin, kahit na bagong senador lang si Senator Marcoleta, alam naman natin kung ano-ano ang mga dinaanan niyan. Alam naman natin kung ano talaga ang isang Senator Marcoleta noong congressman pa lang siya. Kung tutuusin, parang mas marami pa siyang nagagawa doon sa sinasabi ni Ma'am Karen na karapat-dapat bukod kay Senator Marcoleta. No? Ko natin at para po sa kalaman ng ating mga viewers din, subscribe na po kayo yung mga bago na po sa ating channel at i-like at i-share. Ito ay ipakikita ko lang yun nangyari. Ang pagboto sa mga mamumuno sa bawat komite diyan po sa Senado. Tulad po dito sample hoing kay Senator Marcoleta. Thank you, Mr. President. Mr. President, at this juncture and with the permission of the body, pursuant to Rule 10, Section 13, in relation to Section 18 of the Rules of the Senate, I move that we proceed to the organization of various standing committees of the Senate through the election of the respective chairpersons. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Mr. President, I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Okay, so maliwanag ko. So, ini-elect ko. So, nahalal po ito pong si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yun ho mga kababayan. At, kasi no, hindi naman ihahalal no, si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kung hindi nila nakikitaan ng potensyal at tapang talino si Senator Marcoleta. Sinasabi ko pa ulit-ulit, hindi naman ganun katanga yung mga senador na yan na naghahalal kay Senator Marcoleta. 'Di ba? Lalong-lalo na alam natin na ang Blue Ribbon Committee ay maselan yan. Talagang yan ang pinakamabigat eh. Kumbaga pag nandiyadyaan ka, kailangan kung ano ang inumpisan mo, dyan mo tatapusin mo yan. Kailangan sagasaan kung sino ang dapat sagasaan. Diyan talaga iniimbestigahan ang mga kabalbalan na nangyayari sa gobyerno. No?
alam natin napakaselan niyang Blue Ribbon Committee na ibibigay kay Senator Marcoleta. Kaya nila ibibigay yan, malamang ko, syempre, kahit naman kaming mga tao lang na nakakakita kay Senator Marcoleta, alam namin nakakayanin ni Senator Marcoleta ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Kumbaga hindi na dapat sukatin 'yun eh. Kaya nga uulitin ko, hindi ganun katanga yung mga senador na yan na naghahalal sa kanya na iano siya sa chairman kung mapapahiya lang sila. Tava. Wala ko. Yung Senate Blue Ribbon Committee, yan po yung tungkol po sa yung sa accountability, 'di ba? Sila po nag-iimbestiga. So kahit sino ho, kahit na wala hong maghain ng resolusyon, pwede pong mag-imbestiga at talaga namang alam natin na ito yung isa po sa pinaka-powerful na komite dyan po sa Senado. Kaya naman, ito ho ay tila kine-question ni Karen Davila. Alam niyo ho, itong si Karen Davila talaga namumuro nito kay Senator Marcoleta. Ito rin ho, mga kababayan, ang nagsabi noon na naku, malabong manalo yan. Di po ba? Sa kanyang mga sa kanyang show. Galit sa ABS-CBN siguro. Inuunahan niya po, no? At alam niyo, pag ikaw ay isang broadcast journalist, dapat di ba? Ibabalanse mo at 'di ba? Paano nanalo ngayon, Dapat di ba? hindi ka nagbabalanse. Siguro meron po siyang personal na galit dito po kay Senator Marcoleta dahil sa isa ho ito sa 'di ba na nagpasara sa kanyang network na Ay. ABS-CBN. Pero ito pakinggan ho natin, mga kababayan, kayo na po ang musga. At tama ho ba na kapag bagito ay hindi pwede na kumuha at hindi humawak ng ng isang malaking komite diyan po sa Senado. Pakinggan ho natin at mamaya ay chinek ko rin po yung mga credentials ni Senator Marcoleta para sa kalaman po ng ating mga viewers. Ito, Parang pakinggan ho muna unfair. natin itong interview at agad din namang idinepensa ni Senator o Senate President Chis Escudero. Ito pong si Senator Marcoleta. I wanted to ask you before you move. Yes. If newcomer Senator Marcoleta, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all. But it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Right. Kasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado, bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata, at sabihing mas may kakayanan. Sa pool. Automatic, yung mas nakatatanda o mas matagal na nangyayari. Oh, 'di ba? Ang ganda-ganda ng sagot ni Senator Cheese. Palakpakan natin si Senator Cheese. Nagiging maganda na ng si Senator Cheese, no? Hindi na katulad ng dati. O yan. Halata naman kasi parang yung pagkakasalita ni Ma'am Karen is talagang may laman. 'Di ba? May laman. Na sinasabi naman ni Senator Cheese na hindi naman sukatan yung pagiging bago dito. Dahil kilala niya naman si Senator Marcoleta talaga. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi naman nila ihahalal yan kung wala silang tiwala dyan. Kung yung kapasidad ni Senator Marcoleta wala. Kaso kitang-kita naman natin kung ano yung level ni Senator Marcoleta kaya pinagkakatiwalaan nila sa Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Kasi yung parang yung laman ng kay Karen, parang may laman na alam nyo na. 'Di ba? Okay, so yun po ang paliwanag ni Senator o Senate President Chis Escudero. At nakusan parang takang-taka ito si Karen Davila kung bakit agad na nakahawak ng isang malaking komite. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Pagka takang-taka siya. Tinanggal kasi ni Senator Marcoleta yung Channel 2. ABS. Kumbaga, bakit hindi niya nalang tignan
hindi niya nalang tignan o subaybayan kung ano ang maaaring magawa ni Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee bago siya magsalita. Kasi ang hirap magsalita, no? Ang hirap humusga kung hindi mo pa nakikitang gumagawa yung tao. 'Di ba? Kasi malay mo, nandyan chairman si Senator Marcoleta, tapos makapag-perform siya ng maganda sa Blue Ribbon Committee, di napahiya pa si Ma'am Karen. 'Di ba? Ngayon, siguro kung i-criticize si Senator Marcoleta, kung i-criticize niya, bakit hindi niya muna hintayin na magtrabaho bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta para malaman niya. Ngayon, kung papalpak si Senator Marcoleta dyan, doon na siya magsalita. 'Di ba? Kasi talagang mapapahiya lang siya kung sakaling makapag-perform ng maganda si Senator Marcoleta. Yung sinasabi niya, bago lang yan. Bago. Bago sa pagiging senador si Senator Marcoleta. Pero sa mga bakbakan dyan sa gobyerno, hindi na bago yan. 'Di ba? Kitang-kita naman natin yan. Huwag na tayong magbulag-bulagan dyan. Sa Senado lang siguro. No? Kaya nga pinagkatiwalaan ng mga senador yan eh. Kaya uulitin ko uli, hindi ganun katanga yung mga senador na yan. Pero dun sa iba dun sa iba na talagang nagtatanga-tangahan. Yung Blue Ribbon Committee. Kasi parang sa pagkakatanda niya raw po ay ngayon lang nabigyan ng isang neophyte o bagito, bagong senador, ng isang malaking komite. Mga kababayan. Pero alam nyo ito nga si Senator Marcoleta ay napakatagal na ho ito na Oo, tagal na niya. kongresista at ito po isang magaling na abogado. Yes. Kaya sa aking tingin, tsaka sa aking abogado pananaw siya. talagang saktong-sakto. At Masama naman kung magiging chairman ng Blue Ribbon Committee kung sakaling sa Senado, kung maging senador si Senator Manny. Pero Senator Manny, mas maganda mag-boxing na lang talaga. Kasi talagang maraming sa kanya, maraming rumirespeto sa kanya kapag siya talaga boxingero eh. Talagang medyo yung political career niya, medyo nagsiso nung pumasok sa politika. Kasi okay na yung boxing. Talagang sabihin na natin na makikinabang ang taong bayan po rito na siya po ang hawak at mamumuno dito po sa Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation na kilala sa tawag na Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon. Yun ho mga kababayan. Kasi dito ho alam nyo talagang dapat ho talaga abogado ang hawak sa ganyang komite. Oo. Ito pong si Bagay Senator na bagay Marcoleta kay Senator Marcoleta. ay veteranong kongresista. Naku, parang ilang taon ba yan? Parang hindi lang 10 taon eh. Napakarami ho. Napakatagal ho. Bilhin mo si Senate President. Bagay sa kanya kung sinasabi natin na kailangan abogado talaga hahawak dyan, fit na fit si Senator Marcoleta. Di ba? Escudero, nag-abot pa ho sila sa Congress. Yun ho mga kababayan. At siyempre, alam nyo naman ho, ito pong si Senator Marcoleta. Ako, sinusubaybayan ko ito diyan po sa Kamara, di ba? Na siya po Sagip Party List Representative. Talagang, ang magaling ho. Siya rin po ang naging chairperson ng yung deputy majority leader. Tapos kasama rin ho yan sa Commission on Appointments, mga kababayan, di ba? Tapos pag may mga hearing, talaga magaling at kabisado niya po yung ating saligang batas, mga kababayan. Yun ang kailangan natin. Kahit naman ako, nakikita ko siya. Di ba? Magaling talaga. At talagang ito pong si Senator Marcoleta, di ba? Kilala rin sa kanyang pagtulong sa mga mahihirap at dahil sa yung kanyang yung party list na At saka magaganda yung mga gusto niyang mangyari. Talagang mahihimo ka talaga. No? Ibang talagang yan po ay yung Sagip Party List talagang kumakalinga po sa mga mahihirap. So ito pong si Senator Marcoleta talagang nag-aral din pala ito sa Stanford University. Nakakuha siya ng yung Law and Order Standard Higher grabe ito. Higher Standard in Law and Order. Earned from a Standard University community. So, kita nyo naman yung background ni Senator Marcoleta, di ba? Bagay na bagay talaga. Ano bang gusto ni Ma'am Karen na kung sino-sino lang yung ilagay dyan? Pero sumatotal, kita nyo naman yung kanyang mga ginagawang pakipagdebate at nung nagkaroon po dyan ng di ba, hearing, yung Quadcom, tapos yung katumbas din ho ng Blue Ribbon dyan po sa mababang kapulungan na pinamumunuan ni Congressman Joel Chua. Talagang di ba? Nakipagsabayan talaga yan. Tinanggalan siya lahat ng komite. At saka nakita natin talaga si Senator Marcoleta talaga nakikipagsabayan, walang kinatatakutan. Yun naman talaga yung kailangan natin eh.
Gaya nga nung sinasabi ko na merong isa, no? Meron nga meron nga isa na nag-imbestiga, no? Imbestiga ng imbestiga ganito, nung pagdating sa kalahatian tumigil na. Ngayon hinahanap na ng mga tao, o nasaan na yung investigasyon mo? 'Di ba? Yan sa loto na yan. O tapos wala namang nangyari. Natigil lang. Pero si Senator Marcoleta talagang from first to last, 'di ba? Nakita naman natin kung paano siya nanindigan. Kahit yung mga kasama niya istinatabla na siya, talagang pinagtutulong-tulungan na siya, hindi pa rin siya natinag. Yan yung pinakakailangan natin. Yung hindi lang puro simula. Kung ano yung sinimulan niya, kailangan tinatapos. Yun si Senator eh. Siya miyembro lahat, parang ganon. Yung parang ginipit ho talaga, di ba? Yun, awan ng Diyos, nanalo ho bilang senador at talagang magniningning ho ito bilang chairman ng Senate Committee ng Blue Ribbon. Oo. At dito ho, siyempre, Kumbaga parang ang destiny ni Senator Marcoleta hindi na sa Kongreso eh. Diyan na sa Senado eh. 'Di ba? Pero nung 2022 nga naman, umatras siya siyempre, parang hilaw pa siya nung mga panahon na 'yon. Hindi pa siya masyadong maugong. Pero nung talagang pinagbutihan ni Senator Marcoleta, nung pinakita talaga sa mga tao na eto ko. Yan. Doon na talaga nagtiwala yung mga tao sa kanya. Kaya yung mga nasa PDP laban na mga natalo nitong nakaraang midterm election, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Siguro mas maganda ipakita nyo lang sa mga tao na talagang eto karapat dapat kami sa posisyon na gusto naming takbuhan. Ipakita nyo sa kanila na kaya nyo paglingkuran ng mga tao ng buong puso. No? Na talagang nagsisikap kayo na makilala ng mga tao at mabigyan sila ng tamang serbisyo kahit wala pa kayo sa Senado. 'Di ba? at po na mga iimbestigahan, pwedeng imbestigahan po ni Senator Marcoleta. Sana ho, Senator, Dante, Yeah. yung yung sa flood control, imbestigahan niyo po ito. Ayan, dapat lang. At lahat Dapat talaga yung flood control na yan is maimbestigahan. Napakalaking pondo niyan eh. 'Di ba? Dapat talaga is malaman natin kung ano na ba talaga ang nangyayari. naguto rito kasi, di ba? Sabi rin naman ho ng Pangulo, at least tulungan niyo na ho ang Pangulo na sabi niyo ho kasi, Oo. kitang-kita ho ni Pangulo Marcos Jr. Nagkaroon po ng mga anomalya at meron ding ghost project. Sinabi na rin ni PBBM eh. Kumbaga tama naman si Sir. Natulungan na lang din ni Senator Marcoleta yon. 'Di ba? Para magkaalaman na. Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin na binabaha. 'Di ba? Buong akala natin is ayos na ang flood control project na yan, pero wala naman. Flood control, tutulungan ako ng Senate Blue Ribbon Committee para mas maganda magkaroon po ng komprehensibo at mas malawak na Yes. investigasyon dito po sa flood control para, di ba, lahat po Yes, ng mga tama si dapat Sir. na managot, mapanagot. Kasi ganyan ho talaga si Senator Marcoleta. Walang sinisino at Oo. unang-una sa lahat ako. Hindi mo Subok na malalagyan subok yan. na. Oo, tama. Hindi mo pwedeng aregluhin yan, kaya yan ho maganda. So, sigurado Kaya nga medyo may mga umaatras na kay Senator Marcoleta eh. Medyo parang hinihilot na ang likuran ni Senator Marcoleta. tayo dyan mga kababayan. So, yun lang ho. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Barge News Update TV. At syempre, credits kay Sir na binigyan natin ng reaksyon. Ayan, yung video na yan na binigyan natin ng reaksyon. Syempre, paki-comment naman mga katunay para ma-credits din naman natin si Sir sa tuwing ma-i-reaction natin ng kanyang video. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.